For today's video mga kuys, meron tayo ditong Bergman. Isi-CVT natin yan mga kuys yan. Ito nga pala, nalinis ko na yung mga CVT, yung mga pyesa, yan. Hindi ko na napakita sa inyo. Papakita ko na lang sa inyo kung paano yung pagkakasunod-sunod ng pagkakabit nito mga kuys. Una yung gagawin mga kuys. Ayan, bumili nga pala si customer ng roller weights. Screenshot nyo na lang mga kuys. Yan. Then, bumili din siya ng B-belt or drive belt. Yan. Pa-screenshot na lang mga kuys. So, ayan. Dito sa pulley set mga kuys yan. Yung paglalagay ng roller weights. Yan. Dapat yung makinis yung nasa left side. Yan. Ganyan yung posisyon niya mga kuys yan. Yan, yung makinis yun sa left side. Kasi pag yan ay umandar na yan, ganyan yung rotation niya. Yan, tapos sunod natin to backplate. Yan, yung posisyon ng kanyang slider piece, nakaganyan mga kuys. Yan. Then pag naikabit mo na yung slider piece mga kuys, yan, naikabit nyo na yung slider. Kabit naman natin dito sa pulley set. Yan. Then, sunod natin yung spacer. Yan. Dito mga kuys, lagyan natin ng grease yung mga shafting ng transmission at ng crankshaft. Yan. Lagyan natin ng grease yan. Yan, lagyan nyo din to sa may bandang crankshaft. Yan, tapos lagyan nyo tong sa may pulley set yan. Lagyan nyo ng grease yan mga kuys. Huwag nyo kakalimutan lagyan yan. Tapos sunod nyo tong spacer. Then ikabit na natin dito mga kuys sa crankshaft. Yan. Checkin nyo maigi kung lapat na mga kuys. Then, sunod natin tong clutch assy. Yan, lagyan nyo muna ng grease tong tatlong poste ng clutch holder. Konting grasa lang mga kuys. Yan. Yan, pag nalagyan nyo na yan mga kuys, yan, susunod nyo tong clutch damper. Yan. Pinakagoma niyan dyan. Clutch damper ang tawag dyan mga kuys. Tapos sunod natin yung clutch shoe. Or yung clutch lining kung tawagin mga kuys. Then ang isusunod natin dito mga kuys is yung clutch spring. Yan. Sa paglalagay niyan mga kuys, yan. Yung maiksi, dun yun sa may dulo lagi. Yan. Tapos gamitan nyo lang ng long nose. Yan. Gagamitan nyo lang ng long nose. Ito yung proper way ko na mas napapadali ako sa paglalagay. Pag stock yung spring na ikakabit nyo mga kuys. Pero kung hindi stock yung clutch spring nyo mga kuys, mas magandang gamitin dito yung pang circlip plier yan. Dito naman sa clutch plate yan, ganyan ang posisyon yan mga kuys. Di kayo malilito dyan.
Yan, punasan muna natin mga kuys bago natin ipatong dito. Tapos, gagamit kayo ng rubber mallet. Yan, para pukpukin tong clutch plate. Para paglalagay nyo ng tatlong circlip, mas madali siyang ilagay. Yan, yung tatlong yan mga kuys. Sa paglalagay naman niya mga kuys, yung makinis na bahagi, yun yung ilalim. Hindi kayo malilito dyan. Ready na natin tong torque drive. Yan, tapos lagay natin yung center spring. Then tong clutch chassis. Sa paglalagay nitong 39mm nut, yan, i-press nyo muna yan bago nyo siya ilagay para hindi kayo mahirapan. Yan, tapos kamayin nyo muna. Pag na-hand tighten nyo na mga kuys, yan, gamitan nyo ng socket na 39mm. Yan, kamayin nyo lang din muna. Pagka mahigpit na, saka nyo siya gamitan ng impact wrench. Yan. Yan, dyan papansin nyo mga kuys, yan, gagamitan na natin ng impact wrench. Yan, yung saktong higpit lang. Pag okay na yan mga kuys, yan. Okay na yan. Then, ikakabit naman natin dito mga kuys. Yan. Sunod natin yung kanyang belt. Yan. Yan mga kuys yan. Di kayo malilito dyan. May orientation yan. Kung paano yung... May rotation pala yan. Yan. Diyan ang... Kung saan ang ikot nung panggilid or nung ano, CVT yan. Diyan nyo lang ipapwesto yan mga kuys. Tapos i-press nyo muna itong torque drive pagkakabit ng belt para mas madali. Yan. Sasalpak nyo muna yan. Then saka nyo siya isasalpak sa loob. Yan. Huwag nyo kakalimutan tong mismong starter gear niya. Yan. Then, sunod nyo na ito mga kuys. Lagyan nyo pala ito ng konting grasa mga kuys. Yan. Nakalimutan ko yan. Lagyan muna natin ng konting grasa. Yung torque drive niya. Tapos punasan nyo yung excess grease. Yan yan, salpak nyo na mga kuys. Then, sunod nyo itong drive face. Sunod yung pan. Yan, pinaka-pan niya. Then, sunod yung spline, bushing. Yan, mismong sa kickstart. Ewan ko, spline bushing ba tawag doon? Yan, sunod tong washer. Then, yung 17mm na nut. Yan. Yan. Then, sunod nyo tong clutch bell, mga kuys. Then, sunod nyo tong washer. Sunod yung 17mm nut. Tapos gumamit tayo ng 17mm socket. Yan. Huwag nyo lang din masyadong higpitan. Yung sakto lang mga kuys. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong impact torque wrench, mas maganda, sundin nyo yung torque value niyan mga kuys. Yan, okay na yan mga kuys. Susunod naman natin tong cover niya. Yan. Meron niyang hose dyan mga kuys yan. Diyan nyo ipapasok yan mga kuys. Yung kanyang sa CVT cover. Meron niyang suksukan ng flexible hose. Huwag nyo kakalimutan isuksok yun mga kuys. Lagay muna natin mga kuys. Yan. Tapos dyan mga kuys, gagamit kayo dyan ng
Phillips screw dyan sa kanyang lock sa flexible hose. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kuys. Yan. Gamit kayo ng Phillips screw dyan. Yan, tapos lagay na natin to CVT cover mga kuys. Yan. Medyo mahirap lang gawa nung starter gear niya mga kuys. Yan, kailangan isakto mo muna. Hindi kasi siya kagaya nung sa mga click na merong mismong center bearing dun sa mismong crankcase CVT cover niya. Ito kasi wala mga kuys. Yan, nakarekta kasi siya sa nut, kaya medyo mahirap siya ipasok. Pero unti-unti nyo lang ipapasok nyo naman yung mga kuys. Iangat-angat nyo lang yung airbox. Then, ayan mga kuys, naikabit na natin. Ang uunahin nyo dyan mga kuys, yung mismong gilid, yan. Sa may dowel pin. Para hindi kayo mahirapan magkabit. Yan, pag naikabit nyo na yan mga kuys, yan. Isa lang naman na sukat ng mga tornilyo yan. Ang naiiba lang dyan yung nag-iisang mahaba yun sa gitna. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kuys. Yan. Ang gagawin nyo dito, ibababa muna nyo itong kicker bago nyo siya isalpak. Kaya nilagyan ko muna siya ng tornilyo dun sa may dowel pin. Para hindi pagka binaba mo yung kicker niya, hindi siya aangat. Kasi aangat yan pagka binaba nyo siya. Yan, lagyan muna natin dito ng isa pang tornilyo mga kuys. Tapos gamit kayo ng 8mm T-wrench. Yan. Then, saka nyo na ibababa ito mga kuys. Yan. Mapapansin nyo, yan, binaba ko na. Tapos, lagay nyo na yung mahabang 8mm bolt. Yan, pag nalagay nyo na yan, mga kuys, sunod nyo na yan. Higpitan nyo na yan. Then, sunod na natin yung mga ibang tornilyo, mga kuys. Yan. Sunod na natin yan. Hindi naman kayo malilito dyan, mga kuys. Pare-pares lang na size ng tornilyo yan. Ang naiiba lang ay yung nasa gitna. Yan. Tapos yan, yun sa may brake cable yan. Sasama nyo yun mga kuys. Huwag nyo kakalimutan yun. Yan. Tapos yung, yan. Isa pa dito. Meron pa yan dito yung mga kuys. Yan. Yan. Higpitan na natin mga kuys. Yan. Tapos ito yung dalawang tornilyo sa airbox. Huwag nyo kakalimutan mga kuys. 10mm yan ang sukat nyan mga kuys. Gagamit lang din kayo dyan ng T-wrench na 10mm.
Yan, gamitan nyo lang yan mga kuys. Ang 10mm T-wrench. Yan, testing naman natin mga kuys. Kung okay na ito. Nagustuhan mo itong aking video mga kuys, paki-follow naman ako sa aking Facebook page. Then, meron din tayong YouTube channel mga kuys. Yan. Paki-subscribe nyo naman ako. Sana may natutunan kayo sa aking video. Yan. Salamat mga kuys.